Gaya dito sa binasa natin po, sinasabi dito na nagbubulong-bulungan na naman yung mga ibang disipulo sumusunod kay Jesus, no? Bakit sila nagbubulungan? Kasi ang sabi ni Jesus, nguyain nyo, ngasabin ninyo, ngatain ninyo yung katawan ko, inumin nyo yung dugo ko. Para sinasabi, ano pinagsasabi nito? Paano natin gagawin yan? Mga Hudyo sila, bawal nga sa kanila humawak ng dugo. Yun pang laman, kakainin mo. Ano kami, cannibal? So, hindi nila lubos maisip to. Ngayon, sinasabi na simbolo lang naman daw to eh. Pero kung simbolo lang yung sinasabi ni Jesus, tingin nyo ba, aalis yung mga tao? Kung alam nila simbolo lang yun, sasabihin nila, ay, simbolo lang naman yan. Yaan mo lang, sige, sunod lang tayo. Etong mga tao na to, itong mga umalis na to, sila yung nakasaksi, mga nandoon, mga nakinabang, nung nagpakain siya ng 5,000 lalaki. So, hindi natin pwede sabihin simbolo lang yun. Kasi sila mismo, alam nila kung ano yung sinasabi ng Panginoon natin. Yung klase tao yun nandoon, no? Yung umalis, at saka yung naiwan. Dalawang klase na naman. Ang tanong ko, tayo ba? Aalis din ba tayo? Itong panahon na to, tapos ng pandemic, kasanay na tayo sa online. Hanggang ngayon ba nag-online pa tayo? Ako, aminin ko, minsan nangyayari pa sa amin yan. Pagka wala talagang tiyempo, nag-online kami. Pero, mali, no? Pagka nag-online ka, hindi mo siya matatanggap. Katawan, dugo. Hindi natin matatanggap yun. Isa pang tanong ko sa inyo, paano gumagana ang utak? How does it work? Yung computer, kung paano gumagana yon? Hindi, di ba? May mga bagay sa ating pananampalataya, hindi rin natin naiintindihan. Pagka pinag-usapan ng ating pananampalataya, kilala ba ang tatay? Kung sino talaga siya? Kung ano laman ng puso niya? Kasi may mga sinasabi niya, di ba, na hindi natin alam kung gaano siya magmahal. Na kahit anong kasalanan natin, kaya niya patawarin. Yun, hanggang doon alam natin. Pero deeper than that, hindi nyo naman naiintindihan, di ba? Ako rin, hindi ko naiintindihan. Lahat tayo, di natin naiintindihan. Yung mystery ng Trinity, yung bakit ni Santa Trinidad, hindi natin lubusang naiintindihan nyo, di ba? Yung misteryo ng Eucharistia, naiintindihan ba natin lubusan? Hindi rin, di ba? Pero naniniwala tayo. At pag naniniwala ka, sunod ka. Hindi lahat nasa isip. Meron tayong pananampalataya. Meron tayong intellect, meron tayong will. Meron tayong kapasidad na malaman natin, pero hindi natin lubusang malalaman. Pero pag hindi nyo naiintindihan, iiwanan nyo ba? Aalis ba tayo? Hindi, di ba? Pero isa na lang, last point. Sino ang ating huwaran pagdating sa ganitong sitwasyon? Sino yung hindi naiintindihan pero tinanggap? Sino? Si Maria. Ang ating inang Maria. Sabi sa kanya, magiging ina ka ni Jesus. Hindi niya lubusan naiintindihan. Sabi niya, paano mangyayari yun? How can that be? I do not know man. Ibig sabihin, wala akong sexual relations. Paano ako mabubuntis? Pero bandang huli sabi niya, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me. She pondered it in her heart. Pinagnilayan niya na lang. Tinanggap niya. Kahit hindi niya lubusang naiintindihan. May mga bagay na hindi tayo naiintindihan, pero kailangan natin paniwalaan. Kailan nyo maintindihan yun? Pagka nandun na tayo. Pagpupunta tayo dun. Saka natin maintindihan lahat ng mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan, pero pinapaniwalaan natin. Pero, meron pa rin tayong isip, may mga bagay na dapat inaalam natin. Kaya nga tayo nandito, kaya tayo nagsisimba, natututo tayo sa mga naririnig natin. Okay, good morning sa inyo.